Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Wait lang po sa lahat po ng mga nagtatanong, halimbawa dun sa mga ulitin ko na lang ulit, no, kasi nasabi ko na yata ito no isang araw. Sa lahat po nagtatanong tungkol dun sa mga kasunod na story, well, in fairness naman po, no, sa halimbawa pag may nag-send po sa akin, binabasa ko talaga yan, hindi yan tumatagal ng isang linggo. So dun sa mga wala pang kasunod na story, so sana po naintindihan nyo na hindi pa sila nagsisend ng kasunod ng kanilang storya, no. Halimbawa yung kay T dun sa Hap Thailand, ayun, minessage ko siya, in-email ko kung may kasunod yung story niya, hindi pa siya nagsasagot. Yun yung pinaka-inaabangan nyo yata, no. Okay. Dear Kuya E, binabati ko po kayo at sa marami nyo pong listeners. Isa na rin po ako sa inyong tagahanga. Sa ganda ng iyong boses ay aabangan talaga ang bawat kabanata ng mga kwento. Salamat. Nakaka-hook po talaga ang channel nyo. Maniwala kayo. Itago nyo po ako sa pangalang Hilton. Kuya E, marami-rami na rin po akong narinig na kwento na sadyang nakapagparelate sa akin. Dahil isa na rin po ako doon sa mga tao na may matinding pagnanasaba o pagnanais sa mga mas nakakatanda sa akin. At sa tinagal-tagal ng mga panahon, Kuya E, ito po ang unang beses ko na bubuksan itong aking kwento. Patungkol po ito sa aking ninong Bal. Hindi ko po ninong sa kumpil o sa binyag man, kundi ninong lang ang ipinatawag sa akin ng aking tatay sa kanya. Dahil sa yun daw ang usapan nila dati. Kaso matagal ding nawala si Ninong Bal sa pool ng maaga itong mag-asawa. Nang magbalik sa aming lugar si Ninong Bal mula ng maagang mabiyudo, madalas ko na itong nakikita at aaminin ko. Isa si Ninong Bal doon sa aking pantasya. Doon sa aming kusina, madalas kong maabangan si Tito Bal o Ninong Bal kapag nagiinuman sila sa aming likuran at umiihi. Doon ko nasisilip ang hindi niya nalalaman. Maraming beses na nagpantasya ako sa kanyang mamula-mula at may kalakihang paps, Kuya E. Kung tatanungin po ninyo, alam po sa amin na lalamya-lamya ako. Pero hindi naman po ako yung sobrang gaslaw o baklang-bakla. Kasi Kuya E, inaawat ako ng tatay ko noon. Palang na bata ako at ilang beses din po akong napalo sa pakikipaglaro sa mga babae. Pero kahit ganon, hindi naman po niya napigilan na lumaki akong isang pamin, tinatago pero nahahalata. At Kuya E, walang kaalam-alam si tatay sa naging ugnayan namin ng kanyang tropang ang si Ninong Bal o ni Tito Bal. Dahil sa madalas sa amin si Ninong Bal, maraming beses na siyang inabutan ng kalasingan. Doon sa papagminsan o sa aming kubo siya nakakatulog. Ilang beses kong nakapa ang kanyang paps na tulog. Masaya na ako doon. Kapag wala ng tao, binabalikan ko si Ninong Bal sa kubong madilim. Nagsimula nga ang lahat. Isang gabi nang maisipan ko na puntahan si Ninong Bal. Dahan-dahan ako naglalakad, Kuya E, patungo doon sa kubo. Nang hindi ko alam na gising na pala siya. Sabi niya sa akin, tila pabulong, "Ikaw ba yan, inaanak?" Yun na nga po ang naging tawag niya sa akin. Lilingon-lingon ako, Kuya E, baka kasi may tao. Pero wala naman. Tahimik na tahimik. Pinaupo ako ni Ninong Bal sa tabi niya. "Anong ginagawa mo dito?" Sabi ko, "Wala po, hindi lang makatulog." Nakikiramdam lang ako, Kuya E, pero biglang may sinabi si Ninong Bal sa akin. Sabi niya, akin na raw ang kamay ko at pwede ko raw na gawin kung ano ang gusto ko. Kung ayaw mo, huwag ka na lang maingay ha. Ibig sabihin po ay inilapit niya ang kamay ko doon sa may bahagi ng paps niya. Nagulat ako, Kuya E, kasi diretso loob ng shorts yun. Hindi ako gumalaw. Binitiwan niya, Kuya E, at naiwan na lang ang kamay ko sa loob. Nanginginig ako pero yun na ang pagkakataon. Muling ginalaw ni Ninong Bal ang kamay at waring idiniin ang kamay ko. Naramdaman ko na
Unti-unting paghumindig ng kanyang paps, Kuya E. Nauwi nga sa paglalaro ko hanggang sa hindi ko na namalayan na nasubo ko na yon. Naamoy ko ang pagkapanghi pero hindi naman siya maamoy na mabaho. Doon, Kuya E, ay tuluyan ko nang nalasap na angkin ang matagal ko nang tinatanaw-tanaw lang. Hindi ko mawari ang nararamdaman ko, sadyang may kalakihan ng sa aking Ninong Bal, Kuya E. Hinayaan ako ni Ninong Bal na gawin lahat ng gusto ko. Pero hindi naman yon ang first time ko, Kuya E, sa paglantak. Kasi minsan nang may nangyari sa amin ng aking pinsan. Kuya E, hinihimas ni Ninong Bal ang ulo ko na wari enjoy na enjoy sa aking ginagawa. Hanggang sa maramdaman ko ang higpit ng kanyang hawak sa aking ulo. Sa pagsabog ng bulkan, halos maluha ako dahil naitodo niya sa aking lalamunan ang akala mo'y trosong paps niya. Hanggang sa naulit pa ng naulit ang mga yon. May mga pagkakataon, Kuya E, na kahit hamak na araw nakikipag-inuman siya kay tatay at sa mga tiyo ko para magpaiwan siya doon sa kubo kapag lasing na. Siyang pagkakataon naman upang sugurin ko at makalantak muli sa kanya. Hindi ko na mabilang, Kuya E, ang mga pagkakataon na nangyari yon doon sa amin. Hanggang sa lumipas ang panahon, Kuya E, naging close kami ni Ninong Bal talaga. Minsan, may mga nilalakad siyang papeles dahil nagkokontrata po siya. Sinasama niya ako. Dahil kay Ninong Bal, hindi ako natenga sa bahay. Hindi na rin po kasi ako nakapag-aral, Kuya E, simula po na magtigil ako nung first year college. Tinanong nga ako ni Ninong Bal kung gusto ko ba na magpatuloy pero wala na sa isip ko yun. Dumating din ang pagkakataon, Kuya E, na madalas mangyari yon sa bahay ni Ninong Bal. Wala kasi siyang kasama doon at nag-iisa siya. Nag-iisa lang kasi ang anak niya ay nasa probinsya naman ng kaniyang asawa. At Kuya E, may karanasan naman ako sa paglantak ay wala pang nakakapasok sa akin. Si Ninong Bal ang nakauna sa akin. Na halos mapahiyaw ako dahil nga sobrang tindi po ng kaniyang paps. Ilang araw halos akong iika-ika at na sinabi ko sa amin ay nadulas lamang ako. Wala po silang kaalam-alam na ang Ninong Bal ko ang salarin. Ganun na, Kuya E, ang nakasanayan ko. Kami ni Ninong Bal, bagaman wala namang kaming espesyal na relasyon at tanging sa ganung kailan lang, masaya naman kami. Bukod sa nakakagala ako, nabibili ko ang gusto ko. Mabait si Ninong Bal, Kuya E. Walang anumang kissing na namagitan din naman sa amin. Natuwa naman sa amin dahil sa pagsama-sama ko kay Ninong Bal. Kumikita ako. Kasi malakas talaga si Ninong Bal na kumita dahil sa munisipyo siya kumukontrata at marami pang iba. Maraming beses na, Kuya E, na masasabi ko ngang nawarak ako. Pero enjoy ko na rin yun. At hindi rin ako pinipilit ni Ninong Bal kapag ayoko kong gawin o lantak lang ang gusto ko. Para nga kaming naging mag-asawa pero walang love dahil puro L lang. Kuya E, ang lahat po ay magbabago sa pagdating ng kanyang binatang anak mula sa probinsya. Ang 6-footer na gwapong si Jacob, na gwapo rin tulad ng kanyang tatay na si Ninong Bal. Unang kita ko sa kanya, masasabing tululaway, laglag brief ako, lalo na nang una ko siyang makitang naliligo doon sa poso ng nakabrief lang na puti. Hanggang dito na lamang po muna ha, at pasensya na po, pero itutuloy ko po ito, Kuya E. Hilton. Okay, maraming salamat sa iyo, Hilton. Ayan. At ito si Hilton nakiuso rin sa mga sa mga to be continued na story. Pero anyways, abangan po natin yung kwento niya dun sa anak naman pala ni Ninong Bal. No, medyo sigurado abangan talaga to ng ating mga tagapakinig, no? Ano kaya itong anak ni Ninong Bal, may pag-ibig naman kaya na mamamagitan sa kanila o puro L lang din tulad ni Ninong Bal, no? Anyways, muli po maraming salamat po sa patuloy po na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong
paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.